Ikatlong taon ng Jingde ng Dakilang Kin. Isa akong tagapangasiwa ng zoo. Ngayon, bigla akong naging isang biktima ng tagutom na malapit nang mamatay sa gutom. Nagising na si Feng Er. Dali, humiga ka at magpahinga. Pupunta na si nanay para magluto ng lugaw para sa'yo. Talagang malas ko. Nakailag ako sa agila. Ngayon ba talaga ako mamamatay sa kamay ng berdeng ahas na ito? Sayang naman ang 5 dahon na ginseng na natuklasan ko. Tumubo iyon sa siwang ng bato sa hilagang dalisdis. Mapupunta lang iyon sa mga 2 paa. 5 dahon, patay na. Grabe, muntik na akong mamatay sa takot. Yung itim ang mukha na 2 paa, may dalang pamalo at gustong hulihin ako. Buti na lang at mabilis akong nakatakas sa siwang ng bato sa hilagang dalisdis. Nakasulat na. Nabaliw na ang baka. Patumbahin para sa karne. Kahit papaano, bigyan ang lahat ng pagkakataon na mabuhay. O, Itay, tulungan mo ako. Nabaliw na ako. May pako sa talampakan ko. Sino ang naglagay sa akin dito? Dadaling ko siya sa ilalim ng kabibe para hanapin ang buhay na bukal. Huwag mong pahirapan ang baka. Medyo kakaiba ang mata nitong 2 kuko na hayop. Hindi siya natatakot sa akin. Wow, ang sarap, pakiramdam ko kaya kong mag-ihasik ng 10 hektarya ng matigas na lupa. Hindi baliw ang baka, niloko lang siya. Sabi niya sa akin kanina. Sa likod ng kabibe sa likod ng wangba, may lihim na buhay na bukal. Basang-basa dito, tubig na basa. Tunay ngang malamig na bukal at sariwang hangin. Ikaw talaga ang buhay na diwata ng aming baryo. Tubig na nagligtas ng buhay. Mayroon na tayong bigas at harina sa bahay. Maglaan ng 2 salop mula sa pampublikong ani para sa puting harina. Lumali, wag mo nang itago ang supot mo ng pinong bigas. Tingnan mo ang itim na mukha ng 2 paa na hayop, ang saya nilang kumain. Sigurado akong hindi niya alam na may isang lola na kambing sa hilagang bundok, na nagbabantay ng isang piraso ng wild na lingsi. Sayang, nasira ang mga kuko niya. Hindi makagalaw. Nanghihinayang siya sa lingsi. Mukhang kailangang umakyat pa siya ng isang hakbang para sa mas magandang buhay. Ako ang nagbantay sa mga halamang ito buong buhay ko. Sakit sa kuko, sobra akong nasasaktan. Hintayin ang itim na mukha na 2 paa na hayop na lumapit. Ang bango, ano bang gustong gawin ng itim na mukha na 2 paa na hayop? Luring kalaban papasok. O gusto lang nilang maging busog akong multo? Bahala na, ayos na. Kunin mo na ang mga ilang punla ng mapait na payong na ito. Pupunta ako sa timog na dalisdis para kumain ng sariwang damo. Napakaganda ng itsura. May na akong unang kita. Yenwe, kung hindi dahil kay New. Siguradong makakatikim ako ng spring water. Yung ganitong maruming trabaho, kahit aso ay ayaw gawin. Kulang ang iyong buhay na walang tubig. Ito ay kinita ko ng husto. Lizeng, tingnan mo. Yung batang lalaki mula sa kin pamilya. Inuutusan niya ang baboy damo na mag-araro ng lupa. Parang isang Diyos na mga hayop na bumaba sa lupa. Magaling ang ginawa mo. Ngayong gabi, dagdagan natin ng asin. Yung 2 hangal na manok na may 2 paa, siguradong hindi nila alam. Nasa likod ng kalan, may isang buhay na ladrilyo. Sa ilalim nito, nakatago ang kalahating lata ng kumikislap na piraso na itinago ng dating may-ari ng bahay. Pera para sa pagpapatayo ng bahay. Ngayon, may maayos na pinanggalingan na ito. Tingnan mo yung tanga na magnanakaw. Hindi niya alam. Sinadya ni Qin Feng na utusan si Lao Heinyu na paluwagin ang lupa sa may pader, di ba? Sabi ni Qin Feng. Bantayan ang pinto at bukas ng umaga lagyan ng pulang asukal at asin. Tingnan mo, isang sipako lang. Ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng toro. Si Wang Erge ay nagpractice ng pag-akyat sa pader sa gitna ng gabi. Dahil sa mga kababayan. Ito na ang huli. Kapag may susunod, ang mga pangilang toro ay hindi nagiging bulag. Wend, ang buhay mo. Kahit ang mga opisyal sa bayan ay naiinggit. Bantay ng Diyos ng baka. Baboy Ramo ang nagdadala ng pagkain. Talagang kamangha-mangha. Ito ay simula pa lamang. Tiyakin na may pagkain ang lahat bago dumating ang taglamig. Puno ng itim na mukha. May nakita tayong espiya ng mga sundalo sa daan sa timog. Yung batang iyon, hindi lang siya may karne sa bahay. Mayroon ding Diyos na baka at masamang agila. Kung makuha natin, ihandog sa itaas. Huwag mag-ingay. Bukas, magpadala ng 2 matatalinong tao para bantayan sa labas ng kinabaryo. Sa likod ng burol may 2 lihim na nilalang na may 2 paa. Amoy kalawang ang katawan. Hindi tulad ng mga tao sa baryo. Asawa ng sundalo, pupunta ako sa bayan ngayon para ipalit ng bigas, harina at tela. Isara mong mabuti ang gate ng bakuran.
Huwag pagbuksan kahit sino. Feng mag-ingat ka sa daan. Totoo ngang pumunta siya sa bayan. Huwag kang lalapit masyado. Alamin muna natin kung saan galing ang pera. Pinag-interesan na ako ng mga sundalo. Dapat laging handa ang pera, mga tao at mga daan ng pagtakas. Yung batang may dalang basket ay may magandang laman. Ano naman yun, sa Falling Phoenix Slope, ilang gintong kastanyas ang nahulog kahapon. Gintong kastanyas sa Falling Phoenix Slope. Salamat kapatid. Buwisit, 3 araw na akong pinainom ng luya. Bakit parang lalo akong nababaliw? May nakabara na gintong hikaw sa lalamunan ko. Huwag na muling uminom ng luya na tubig. Hindi siya may sakit, may bara lang sa lalamunan. Saan nanggaling ang batang iyan? Tumabi ka na, bata. Alam kong malapit na akong mailabas. Oy, kuya, tiisin mo na. Ang galing, tunay na doktor, bilis. Magbigay ka ng 5 layang napilak. Salamat, oh Mew. Ang ugat ng ginseng na ito ay hindi bababa sa 30 taon na. Kung ang nagmamay-ari ay nagbabawas ng presyo, bulag na siya sa katotohanan. Tingnan mo ang produkto, may-ari. Ang kalidad nito, 30 taong ginseng na may 3 piraso ng lingsi. Magbigay ka ng tapat na presyo. 50 tael, pinakamataas na presyo ngayong taon. Nakakainis na. Sa kuweba, ang mga dilaw na matitigas na bagay ay sumakop sa ating pugad. Sa pagkakataong ito, nailigtas na ang buhay ng buong pamilya. Amoy asin, naamoy ko na ang maalat na amoy ng asin. Hangin, ikaw ba ay nang hold up sa bodega ng gobyerno? Hindi na iinom ng lugaw ang nanay. Nailigtas natin ang kabayo ng mayamang tao. At naibenta rin ang mga kayamanan mula sa bundok. Lumipas na ang mga araw. Agad na hanapin ang manggagamot na nakakaintindi ng wika ng kabayo. Malapit nang mamatay ang asong pambahay ng pamilya Liu. 100 layang ng ginto ang papasok sa bayan. Ayos lang, Qin Feng. Kung makukuha ang 100 layang ng ginto, kailangan kong palitan ang aking asin ng mailasa ng pulot. Saan galing ang mga tao sa bukirin? Hilahin mo ang baka mo palayo rito. Huwag mong istorbohin ang aming banal na aso. Kung gusto mong mabuhay ang inyong banal na aso, ngayong gabi ay magpaalam ka. Ako si Qin Feng, isang simpleng tao, kaya kong gamutin ang banal na aso. Bakit sinusunog ni Professor Layang ang mga mabahong insenso na ito? Yung piraso ng buto ng tupa sa tiyan ko. Halos ako na ang masira dahil dito. Ikaw ang si Qin Feng. Kung hindi maililigtas ng aso na ito, ikaw lang ang may kasagutan. Kuya Niyo, kumusta? Gising na, maliit na golden retriever. Dumating na ang amo ko para iligtas ka. Kung matutulog ka pa, ang natirang karne mo ay mapupunta sa mga ligaw na aso. Ah, ang galing ng kamay ng 2 paa na hayop na ito. Yung buto gumagalaw, mabilis. Talagang isang mahusay na manggagamot. Mabilis, itaas ang ginto. Ang ganitong kalikasan ng kalabaw ay maituturing na Diyos. Ginoong Qin, interesado ang prinsipe sa iyong sining ng pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit mukhang hindi mo kayang dalhin ang pangalang hari ng mga hayop. Hindi ikaw ang makakapagsabi kung kaya ko o hindi. Sumpa, Gongsun Bao. Lihim na naglagay ng malalakas na halamang gamot sa pagkain ng hayop. Parang may apoy na naglalagablab sa tiyan ko. Ginoong Lin, kahit ang iyong bukid na baka ay maituturing ng mahiwagang hayop. Kung matatalo ka, ang ilalim ng lupa at tubig ay mapapasa sa tagapamahala ng prinsipe. Guro Gongsun. Malubha ang karamdaman ng 2 kabayong ito. Kung magpapatuloy ang laban, baka magkaroon ng malaking problema agad doon. Mas mabuti pang magpaligsahan tayo sa panggagamot ng hayop. Hindi ko inakalang sa ilalim ng sirang kubong ito ay may tagong imbakan ng armas mula sa nakaraang dinastya. Ang amoy ng ihi ng kabayo ay matindi. Pero may kakaiba sa lupa sa ilalim ng alak na ito. Hukain pa natin pababa. Doon pa lang magiging tunay na malinis at matamis ang tubig. Uminom ka para mapawi ang galit. Ayos, nabuhay ulit ako. Nawala ang grupo ng mga nag-aapoy na panggatong. Gongsun Bao, ano ang pinakain mo sa kabayo ng aking hari? Siyang gamot mula sa kanlurang rehiyon. Mawawala ng lakas sa loob ng 3 araw. Ipasa ang utos ng hari na ang Qin Family Village ay maging lugar ng mga handog na banal na bukal. Walang buwis sa loob ng 3 taon. Para sa mga gustong kumain ng mabuti. Iwanan ang piko at kunin ang pala. Magtatayo tayo ng isang lungsod sa bundok na ito. Sinabi ni Qin Feng. Nagawa na ang lungsod. Mayroon na tayong 5 bituin na kulungan para sa mga hayop. Mga kaibigan, magpursige kayo.
Sa kanlurang bahagi ng lungsod, may 3,000 mangingidnap ng kabayo sa Hefengshai. Dumarating na sila kasama ang mga katapult. Ibigay mo ang kapangyarihan ng Diyos, Qin Feng. Isang grupo ng baboy ang ihahatid sa kamatayan. Kahit na may 3,000 bakal na kabayo, kakain pa rin sila. Ang bigat ng kamatayan, ang sakit sa puso ko. Maling-mali ang damo, sumasakit ang tiyan ko. Tubig at tokwa. Gusto mong uminom sa banal na bukal, tumakbo ka sa kanan. Ikaw na ang kakain ng buhangin. Tubig at tokwa, nakaka-relax. May pagkain sa lungsod ng Wanshu. Ilagay ang tabak, pakainin ng maayos ang mga kabayo. Mahal na hari. Buksan ang pintong ito. Ang lungsod ng Shu ay mapupunta sa iyo. Lungsod ng Shu. Wanshu na may hawak na espada. Dumating na si Mazi, ang pangulo ng lungsod, kasama ang kanyang mga sundalo. Itim na hangin, magulo ang mundo, nakatago. Ang kabayo ay hindi naguguluhan, ang hanay ay hindi nagkakawatak. Ay naku! Nakahukay na ang bitag. Nakita mo ba ang lungsod na iyon? Puno ito ng mga dalubhasang suntok. Ginoo, masyadong tahimik ang paligid sa magkabilang panig. Ang mga baboy ramo ay handa na. Sugod ng itim na hangin. Magliko, magliko. Ay, manatili na lang dito at magtrabaho. Niiling na hakbang. Patawad, Ginoo ng lungsod. Wala akong kinalaman dito. Siya ang ikalawang anak ng Wanhiho sa probinsya. Nakatutok sa iyong kapangyarihan sa Diyos. Nagpadala na siya ng tao dala ang lihim na sulat ni Prinsipe Duan. Para ilipat ang mga Ironclad Guards ng kalapit na hukbo. Si Li Zeng ang nagdala sa kanila para ayusin ang kanal. Sigasig silang nagtatrabaho para kumain ng busog. Huwag mag-alala, Ginoo ng lungsod. Malaking tagumpay ngayong araw. Salamat sa inyo, Ginoo. Huwag lang ipagawa sa mga baboy at tupa na maghanap ng malalaking gamit sa malalim na bundok. Bukas ng umaga, pupunta ako sa Bishan. Gutom na ako. Sundan mo ako, Lang Xian, ikaw ang bahala. Ingatan mo iyang mabangis na hayop. Huwag kang gumalaw, tutulungan kita. Ang amoy na ito. Tinatanggap ko na ito. Mayroon na tayong pangitain. Hindi makapasok ang mga espiya sa lungsod. Iutos sa mga kabalyero na mag-ehersisyo sa bakanting lupa. Pumarito ka, Panginoon ng lungsod. May malaking bagay sa madilim na ilog. Bagamat mayroon na ang Wanshu City ng 10 pinakamalakas at mga kabalyero. Hindi pa rin ito sapat sa harap ng mga bakal na gwardya. Hindi pa nakikipaglaban ang mga bakal. Lahat ng kabayo ay nakasuot ng makakapal na baluti. At nakatanggap ng pagsasanay bilang mandirigmang handang mamatay. Karaniwang pagkagulat. Hindi madaling sirain ang depensa. Yung malaking nilalang sa ilalim ng lupa. Siya ang pinakamagaling mong tagapagsanay. Kung kaya mo siyang paamo, doon lang tunay na mababago ang iyong 3,000 kabalyero. Punong lungsod, mag-ingat ka, baka bigla siyang bumangon. Nanginginig ako, sumasakit ang ngipin ko. Sino naman ang nagnanakaw ng aking tubig ng kilin? Hindi ako nagnanakaw ng tubig. Ihahandog ko sa iyo ang kapalaran. May amoy ito ng daang damo. At pati na rin ang matandang alak ng lupa. Gusto ni Professor Lai ang akong suhulin. Hindi ito suhol. Magtulungan tayo sa pagbabantay ng daluyan ng tubig. Ako ang magbabantay sa lungsod ng walang hanggan. Kung mabasag ang baluti ng mga sundalo, ibubukas nila ang lihim na ilog, at patutuyuin ang banal na bukal. Sino ang maglakas loob na galawin ang ilog ko? Tulungan mo akong bantayan ang daluyan ng lupa, para hindi maubusan ng gamot at alak. Hindi ito ordinaryong kopya ni Gulong. Kaya niyang ipabayo ang buong lupa. Pagkakaisa ng lupa.
Kayang harangin ng bakal na sundalo si Mar. Ngunit hindi mapipigilan ang lupa. Isama ang galaw ng lupa sa bawat hakbang ng mga hayop. Iyon ang tunay na estratehiya sa digmaan. Nagkakaisa ang mga hayop. 3,000 kabayo ay parang isang gumagalaw na higanting hayop. Maaari kitang tulungan. Ngunit ang kapatid ay akin. Hindi dapat mawala ang gamot na alak. Pagkatapos ng kasunduan, pangalanan mong si Xiaohan na magbantay sa lungsod ng 10 hayop. Mga ugat ng tubig sa ilalim ng lupa. Xiaohan, ako ay matatag. Nakahanda na ang mga kapatid ng pinuno ng bayan. Ngayon ay mag-ensayo ng 10 hayop na pagsasanib. Ang mga kabalyero ay hindi naglalayo ng pagsugod, kundi ng pagkakaisa. Ang ritmo ay puno ng lakas. Kung matagumpay na maipapasa ang pagsasanay na ito, hindi mapipigilan ng kaaway ang ating pag-atake. Kahit naharangan nila ang maral, ang hanay ng mga hayop hindi ito basta-basta. Pagkakasunod-sunod ng mga kawal, pagsabog ng baboy ramo, pagpapalayo ng mga lobo, pag-utos ng mga kabalyero gamit ang mga balang na may sibat. Ayos na ito. Sa wakas hindi na ito isang magulong halo-halo. Bibigyan pa ako ng 3 araw ng bayaning pinuno. Tiyak na magiging tunay na mga mandirigma ng mga hayop ang mga kapatid ko. Wala ng 3 araw. Nasa daan na ang mga bakal na gwardiya. Magkakaroon ng sunod-sunod na pagsasanay ngayong gabi. Bukas, sa lungsod ng Gocheng. Sa susunod na araw, mag-aayos ng mga bitag sa ilalim ng ilog. Sundin ang utos, sundin ang utos. Ang Wanshu Town ay unang hakbang lamang. Talagang dapat pangalagaan ang lungsod na ito. Kailangan din nating tingnan ang mga pader at suplay ng pagkain. Pinagmulan ng tubig at damdamin ng tao. Sa wakas, nakatayo na tayo rito. Hindi lang basta nakatayo. Pati mga karavan mula sa probinsya nakatingin sa atin. Habang lumalaki ang pangalan, dumarami ang mga lobo. Ang banal na bukal ay nagpadala ng mga sulat sa mga pinuno ng bawat kuta sa harapan. Nilagyan ng pading ang bakal na baluti ng kabayo. Mukhang walang epekto ang pagbibigay nito. Hindi maririnig ng kabayo, pero maririnig ng lupa. Ang pana ng mga ngaso ay epektibo laban sa mga higanting hayop. Pinigil nila ang mga tainga ng kabayo. Mahirap marinig ang wika ng hayop. Pwedeng pigilan ang tainga pero hindi ang lupa. Hayaan ang malaking catfish na humiga. Ngayon, hayaan si Qin Feng na makita ang katalinuhan ng pinuno ng nayon ng mga halimaw. Ang mga tinik na gubat ay hindi makakapigil sa bakal. Ha! Gusto mo bang matumba ang mga bagay sa itaas? Ang maliit na tanga na haligi ay buong lakas na humihiga. Kapag ang lupa ay lumuwag, parang nanginginig, ha. Hindi ito Earth Dragon. Mayroong bagay sa ilalim ng lupa. Samantalahin ang kaguluhan at umatake. Panatilihin ang posisyon. Itulak ang mga sundalo pasulong. Sumiklab ang apoy at umusad. Huwag magbanggaan, huwag masira ang pader. Gapiin sila mula sa magkabilang panig. Bumuga ng mga palaso. Itim na hangin, putulin ang baluti. Konektadong matandang itim na baka, pisilin ang kaliwang pakpak. Sino ang may lakas namang istorbo sa akin? Uy, ang mga nilalang na ito ay parang mga bato ang suot. Huwag kumagat, huwag kumagat. Basta itulak lang, huwag kumagat. Hindi naglalayo na makasakit. Unang sirain ang kanilang tunay na tira. Pinipilit ng malakas na hangin ang bagay sa ilalim ng lupa na lumabas. Si Xiaohan ay naglakas loob na gumamit ng malaking pang-ukit sa harap ng bahay ko. Hayaan silang malaman kung kanino ang teritoryo sa ilalim ng lupa na ito. Pumutok ang lahat. Nawala ng pagkakaayos ang mga pinuno. Gongsun Hu, ang iyong bakal na armor ay makakapigil sa mga kutsilyo. Ngunit hindi nito mapipigilan ang ugat ng lupa. At hindi rin ito mapipigilan ang pagkakaisa ng lahat ng hayop. Dumating na ang pangunahing puwersa ng unahang unit ni Qin Feng ngayon.
babagsak ko ang iyong mga pader ng lungsod pulgada-pulgada. Sinabi ng Pangulo ng lungsod na habulin sila. Huwag habulin, hindi pa dumadating ang pangunahing puwersa sa likuran. Ang walang tigil na pagsunod ay mauwi lang sa paglusob sa hanay ng mga katapult. Unahin nating kainin ang unahang unit. Iwasan ang mga pana, iligtas ang mga kabayo, panatilihin ang lungsod. Pangulo ng lungsod, tayo ay nanalo na. Ngunit nasa likod pa rin ang mga katapult at mga crossbow na ito. Pagkatapos ay ipagtatanggol ang lungsod ng Wanshu. Ang Pangulo ng lungsod, may bisita mula sa pangkat ng kalakalan sa kanlurang teritoryo. Sinasabi nilang may dalang mahahalagang regalo. Nais nilang ipagpalit ang estatwa ng Diyos ng Bayan para sa matamis na ambrosya ng Wanshu. Ang Pangulo ng lungsod ay nangahas na lumapit. Kung linlangin tayo ni Haring Puting Elepante, dududugin ko ang pader na ito gamit ang aking paa. May tubig dito, at gamot para sa sugat. Basta regular na magbibigay ng alay sa Diyos at mga ngalakal. Ang daan ay magiging sa iyo. Maari mong ibigay ang tubig sa akin. Gusto kong iparating ang isang mensahe. Ang lungsod ng walang hanggan ay isang ligtas na lugar sa gitna ng kaguluhan. Ibig mong makipagsabayan sa kaharian. Hindi nagbibigay ng trabaho ang gobyerno. Ako ang magbibigay ng daan. Ang paghahati sa kanlurang teritoryo ay pinakamainam. Ngunit ang kaharian ay nasa puso ng tao. Tumaas ang buwis sa 3 linya. Naghihirap ang mga tao. Dadala ko siksiyang kun palabas. Para matakot agad ang mga tiwaling opisyal. Ito ang supply sa unahan. Tigilan ang walang kwenta. Ang amoy ng mga 2 paa na hayop na ito ay napakabaho. Nagpakita ang Diyos ng bundok. Dumating ang mga Diyos para iligtas tayo. Para sa mga tao. Kung gusto mong mabuhay, pumunta ka sa lungsod ng walang hanggan. Sundan mo ang mga lalaki. May laman at buto. Ang malaking pinto ng lungsod ng Wanshu ay bukas para sa mga taong malas. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Elepante, banal na kamao, banal na espada ng lungsod ay. Mas mataas pa ang pader ng lungsod kaysa sa bayan. Tapusin ang hilera na ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sapat na. Palitan ang agata para sa pagkain. Kaya't ang tagumpay ng buhay ay isang mangkok ng lugaw. Kung ang lakas ng sundalo ay kulang, walang tunay na kabutihan. Sila'y mga tulisan lamang. Kunin mula sa gobyerno. Ibalik sa mga tao. Ang puso ng tao ay kusa. Ang mga nangunguna ay natututo. Ang matandang itim na baka ay nagbigay ng pangalang Ping Tianjayang. Ako rin ay isang general. Ang gintong agila ay nagmamasid sa mundo. Ang itim na hangin ay handa ng lumusog. Ngayon ay hindi para sa sariling kapakinabangan. Nagnanakaw ng mga suplay ng gobyerno para tulungan ang mga biktima. Mabilis, umalis na, huwag magpaliban sa misyon. Narito ang Qin Feng ng Wanshu City. Iwanan ang mga suplay ng gobyerno. Dinala ng mga tao. Haring Qin, niligtas mo ang aming buhay. Dito, kung magtatrabaho ka, may makakain ka. Magugustuhan ito ng maestrong panlalawigan ng Wanshu. Ang iba ay humihingi ng armas. Pero ikaw ay nagsusuri ng pataba. Bago pa man umalis ang hukbo, unahin ang pagkain at suplay. Kailangan kong buhayin ang libu-libong tao. Pumili ka ng iyong pinuno para sa pagsasaka at paghahayupan. Hindi mas magaan ang responsibilidad kaysa sa pakikipaglaban sa kaaway. Haha! Lahat ay nakapila na. Kung sino ang tamad, ako mismo ang magpapagising sa kanya gamit ang aking pluma. Simula ngayon, ikaw ang bahala sa mga hayop at peste sa bukid. May sapat kang kapangyarihan. Dinala ko ang 100,000 mandirigmang bihasa. Hindi natatakot sa matapang na lasa. Sa susunod na taon, makakabuo tayo ng bundok ng soybeans cake. Hindi ito basura. Ito ang ating buhay. Talagang nilabanan mo ang king. Sa lungsod ng Wanshu, bawat pulgada ng lupa at bawat manok ay gulugod ng bayan. Sumpaang ipagtanggol ang lungsod ng Wanshu hanggang kamatayan. Hahaha, sino pa ang magtatapang na tawaging bulok na manok ang matanda kong ina? Nagsagawa ang pambansang guro ng isang piging sa Hongmen. Inaanyayahan kayong pumasok sa lungsod ng lalawigan para tumanggap ng gantimpala. Ngunit mukhang gusto nilang agawin ang jade ring. Hindi pwedeng pumunta ang pangulo ng lungsod. Ito ay isang patibong na walang labasan. Kaya't kung gusto niya ng regalo, ibibigay ko sa kanya ang malaking isa.
Ang may-ari dito ay hindi mabuting tao. Si Ahwang ay bisita ngayon. Huwag masyadong magmadali sa pag-atake. Ha ha ha. Bubuyog, darating ako para magyabang. Ang suntok na ito ang sumira sa aking lasong bitag. Enye. Ang dalawang butong ito ay tutubo sa loob ng isang araw. Sa ikatlong araw, magiging luntian. 100 lang ang lumalabas kada taon. Ito na lang ang natitirang kalahati. Sino sa inyo ang may gusto nito? Ang dakilang guro ng kaharian ay may edad na. Ang pagkain ang tunay na kapangyarihan. Walang puso ang pambansang tagapayo. Ako na ang bahala sa mga ari-arian ng lalawigan. Nakaayos na rin ang mga manok, Ginoo. Parang nahulog sila sa isang malaking sisidlan ng bigas pagpasok nila sa lungsod. Si Ahwang ang mauuna sa kanila para magpahinga. Ika'y bahala sa natitirang mga balahibo ng bulaklak. Ang mga naglalabas ng itlog pumunta sa kaliwa. Sa kanan ang karwahe. Sino nang manduduwag? Ako ang nakabantay. Ito ang tinatawag na sirkulasyong agrikultura. Gamitin ang dumi bilang pataba. Makapangyarihang pinagmumulan ng buhay. Naging malambot na ang lupa. Kaya pwedeng hatiin ang tokwa na puno ng beans. Tinatawag na ang puting araw ay talagang umusbong na. Ano ang pangalan ng bagay na ito? Ang amoy ay talagang napakamakapangyarihan. Kailangan ng mga tao na busog at masarap ang kinakain. Gusto mong ipasok ang puso ng mga tao sa lutuan. Ha ha ha. Ang sabaw ng karne na ito. Bibigyan ko ng buhay ko para mapanatili ito. Qin Feng, kailangan ko ring maniwala kay Dao Bing. Ha ha ha. Ginoo, nandito na ang mga sasakyang may apoy sa labas ng bayan. Ang mga nakalikas ay pinipilit sa unahan. Ginagawa nilang panangga ang mga refugee. Hayaan silang makakita ng tunay na mga mangangabayo ng mga hayop. Gongsun Hu, pinipilit mo kaming mapagpasyahan ang dalawa. Buksan ang apoy ng lungsod, huwag buksan. Pinipinsala siya ng mga refugee. Ginamit ang apoy, kaya ginamit ko ang lakas ng lupa para makatakas. Panginoon, pinalawak na ang daanan ng tubig. Hindi na makapaghintay si Xiaohan. Pinoprotektahan ba ni Qin Feng ang mga tao o ang lungsod? Panginoong Qin, tulungan mo kami. Walang maiiwan. Itim na hangin, buksan ang pinto ng lungsod. Ipasok ang tren sa kanal. Si Xiaohan ay naglalabas ng dragon wave. Masyadong maliit ang apoy, Ginoo. Hindi ito sapat para maligo ako. Madaling alagaan ang mga taong ito. Kahit ang mga tira, ayaw nilang sayangin. Sa Wanshu City, hindi lang mabuhay. Kailangan ding mamuhay ng may dangal. Naging tanyag na. Nakarating na ang kabutihan. Dapat nang itayo ni Feng ang kagawaran ng 8 pagsasagawa. Malinis, maanghang. Mas mahina pa ang inuming kastilyo. Maaaring palitan ng bigas ang alak. Pwede ring alagaan ang kalusugan gamit ang alcohol dregs. Ang unang lagok ay tinatawag na 8 pagsasagawa Imperial Wine. Si Li Zeng ang bahala sa mga gawaing panlipunan. Si He Feng ang tagapangalaga ng depensa ng lungsod. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Gusto ng lahat ng pangulo ng lungsod na isama ang kanilang mga kamag-anak. Lahat ng mga mahihirap ay kailangang bisitahin ng mga espiya. Kilala ni Ahwang yan. Hahaha, dahan-dahan lang sa pagkain ng matatamis. May sabaw ng karne pa rito. Hindi aalis kahit patayin. Kapag lumamig, mawawala rin ang bango ng alak. Panahon na para dumalaw ang mga mangangalakal. May nagdala ng langis ng apoy ang pangkat ng may-ari. Ang target ay si Wanshu. Gusto nili na sunugin ang aking lupain. Sakto para mahasa ang koponan ng bombero. Iwan ang langis ng apoy. Kailangan din nating manghiram mula sa bodega ng gobyerno. Hintayin lang nating magbago ang hangin. Pagkatapos, gagawin nating dagat ng apoy ang lungsod ng Wanshu.
Amoy usok ng langis dito sa biling, amo. Mga bariles ng langis at apoy. Sabihan mo si Xiaoli na utusan si Lao Hainyu na palitan ang materyales sa Watergate. Naiintindihan ko, panoorin mong dalhin ko sila sa bitad. Sapat na ang amoy na iyan para pahirapan sila. Ano bang amoy ito sa kanal? Yitset, amoy sunog na dumi. Sobrang pangit ng amoy. Kapag naglalaro ng apoy, iiwanan ang gasolina. Nakaluhod at pinatay. Kung hindi dahil sa kaunting diskarte ko, nasa pag-iyak pa rin ang grupong ito. Ang hangin hindi ka bibigyan ng kapayapaan. Kaya't ikakasal ako kay Lin King. Magbubukas ng bodega para sa mga tao. Haha, ayos lang. Ito ang tunay na tagapagmana ng Wan Shuxiin. Gusto tayong patayin ng korte. Mabubuhay ba tayo? Ah. May butas sa silangan ng may-ari. Maaaring ilihis ng timog na pintuan ang mga gwardiya. Pumasok ang mga itim na kabayo. Pumunta si Ahwang sa timog na pintuan. Narito si Qin Feng ng Wanshu City. Suportahan ang mga tao. Hong Er, ito ang iyong unang lungsod. Mula sa araw na ito, 3 lugar ay magiging isang linya. Itinatag ang kaharian ng Wanshu. Ipinadala ang pulang mantika na pansit sa tuktok ng pader. Kapag nakakain, kaya nang itulak ang tarangkahan. Unang pagkakataong busog. Isang salita mula sa Panginoon. Ako ang magbabantay sa pagkain. Kapag busog, may lakas para mabuhay. Tinatantiyan ang 3,000 kabalyero lang tayo. Silangan ng daan, mabilis na puksain ang espiritu ng monghe. Bilangin mo ang mga tao. Bilangin ko ang puso ng tao. Ang tagaputol ng puso ay pakakainin sila. Qin Feng, maglakas loob ka pang magdaos ng salu-salo. Tila tagtuyot ang lasa. Mas mabuti ng busog bago magpatuloy. Naguguluhan ang puso ng kabayo. Aalis na ako. Hindi makakain ng mga opisyal sa kampo ang ganitong karne. Ang pagpatay sa mga espiritu ay makakapagputol ng ugnayan. Hindi pa sapat ang depensa. Sila ang pumapatay sa mga espiritu. Gagawa ako ng maraming bakal na tolda. Susunugin ang lupa at putulin ang tubig. Kaya't magbubukas ako ng lungsod sa ilalim ng lupa. Ito na yata ang katapusan ng ating lahi. Nasira ang pinagkukunan ng tubig ng amo. Naghihintay ang mga irong-clad guard na magutom tayo. Inisip nilang wala na akong pag-asa nang sinunog nila ang lupa. Sa kailaliman ng nakaraang dinastiya ay may bodega ng libu-libong bigas at matamis na tubig sa ilalim ng lupa. Iwasan mo ang mababaw na daluyan ng tubig, munting de. Humukay ka ng mas malalim. Huwag kang mag-alala, amo. Sasaluhin ko ito gamit ang aking ulo. Matibay ang ngipin. Isang piraso ng tinapay ay kayang gawing sabaw. Wow, ang amoy ng karne ay nakakagutom. Hahaha, bawat isa ay may 3 araw na supply. Kung magtatagal, tingnan natin kung sino ang unang susuko. Nahuli na ang isda. Ang mga nagugutom ay madaling mahulog sa bitad. Naibalik na ang mga bihag ng wantay. Naghihintay na lang ng isang malakas na ulan. Kailangan ng magdagdag ng lihim na kanal ang amo. Ang target ay ang kanyang bentilasyon. Nagpapakamatay ka. Wala na ang mga handaan ng kaarawan. Ano pa ang maaasahan ni Qin Feng?
Hindi nakikita ng amo ang sakit. May amoy doon. Nakangiti si Ahwang. Huwag makinig gamit ang pakiramdam. Ako ang magiging mata mo. Hindi pwedeng sa ilalim ng pulang liwanag. Makakalaban pa rin siya. Hindi siya umaasa sa hayop na likas, kundi sa tiwala kaya magkasama tayong masisira. Nilamon siya ni Xiaohan. Nagsimula ng umatras si Ginoong Gong Sunhu. Naitulak ang mga piraso, ngunit may mga hakbang pa ang korte. Hindi na pinapangalagaan ang itim na hangin, layunin ang lalawigan. 3 araw na magtataas ng watawat. Ang 2 lugar na ito ay mga pag-aari ng Wang at Li. Sino ang may lakas na buksan ang lungsod? Parusahan ng mahigpit, walang patawad. Ang tunay na buhay ay may pagkain. Pilitin mong ipitin ang pintuan. Guro ng bansa. Ang piraso ng chess na nakikita mo ay nasa akin na ngayon. Suriin ang binhi, iligtas ang bayan. Ang iyong masamang plano ay sisira lang ng lungsod. Sige, sabay tayong malulunod. Simula ngayong araw, wala nang mabigat na buwis sa kabisera ng probinsya. Ang mga butong ito ay bagong pag-asa. Ang mga alagang hayop ng may-ari ay ibabalik. Sa loob ng 3 araw, lahat sa lungsod ay makakatikim ng sabaw ng karne. Tinanong ba ng mga barbaro ang aking Panginoon ng mga hayop? Ginawa ito ng korte para alisin ako. Pinayagan pa nilang pumasok ang mga barbaro sa teritoryo. Walang bantay sa Beijing. Ito ang pinakamainam na pagkakataon para magtayo ng watawat. 3,000 kabalyero ay handa na. Ang kampo ng mga higanting elepante ay handang umalis. Ang hukbo ng mga hayop ay maglalakbay sa hilaga. Mga kababayan, umuwi na kayo. Nakaayos na ang depensa ng lungsod. Tiyak na magwawagi ang hukbo ng mga hayop sa kanilang paglalakbay. Ha 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 ha. Lupa ng kaharian ng mga hayop. Walang natirang barbaro. Umalis ang korte. Si Ginoong Qin ang dumating para iligtas tayo. Mula sa araw na ito, narito ang hilagang hangganan ng kaharian ng Wanshu. May pagkain ang mga nagdurusa. Dumating na ang hari ng mga hayop ng mga barbaro, Panginoon. Kasama ang isang baliw na puting tigre. Itim na sa lamang ka. Pababayaan kong makita niya kung ano talaga ang espiritu ng lahat ng hayop, Qin Feng. Ipinagmamalaki mong ikaw ang hari ng lahat ng hayop. Tingnan mo ang mga puting tigre na pinatibay ng banal na gamot. Pinapakinggan ka pa ba nila? Panginoon, nabaliw na ang mga ito. Hindi nila naamoy ang kapwa nila. Tanging pagpatay lang. Mag-ingat, Panginoon. Ahwang, pigilan mo sila. Lumamig na, patay na ang apoy. Ang lalaking iyon. Inililigtas niya ako. Ngayon nagising ka na. Hanapin mo ang taong nagdulot ng sakit sa inyo. Tinitingnan mo ang lahat ng hayop bilang mga kasangkapan. Tinitingnan ko ang lahat ng hayop bilang mga kapatid. Iyan ang dahilan ng iyong pagkatalo. Qin Feng, tanggapin mo ang utos. Mapagpanggap ang kanyang kamahalan. Itinalaga ka bilang hari ng hilagang kapayapaan. Pamana na walang kapalit, basta't ibigay mo ang mahiwagang jade ring. Sumama ka sa amin sa Beijing. Ang pasasalamat na ito ay nais na alisin ang iyong baluti. Kunin ang mga sundalo ng Qin.
Bumalik at sabihin sa emperador. Hindi kailangan ni Qin Feng ng anumang hurado. Ang espada ng emperador ay buhay ng mga hayop at mamamayan. Sino man ang magtatangkang humawak, ipapakita ko kung gaano kabilis ang mga kutsilyo ng kaharian ng 10,000 hayop. Mas malakas ang alak na ito kaysa sa alak na gawa sa gatas ng kabayo. Kapag nagtatrabaho, talagang nakakakain ng karne araw-araw. Mas mabuti pang magtrabaho para sa Panginoon kaysa magutom para sa korte. Mas mainam magtrabaho para sa Panginoon. Isang mangkok ng sabaw ng karne. Ang halaga ng bituin ay sobrang taas na naman. Panginoon, kapag nahukay ng tuluyan ang itim na bato, ito ay purong bakal. Si Lao He ang mamumuno sa transportasyon papunta sa Mansiaogong. Kahit pader ng bakal, kayang durugin ng Suantay. Panginoon, kalahati ang gaan ng baluting ito. 3 beses ang tigas. Ahuang, mula ngayon, ang hindi na makakabalik ay ang mga kaaway. Panginoon, ngayon kayo papasok sa lagusan. Ang target ay ang imbakan ng pagkain. Naglalaro sila ng tama, pero mali ang kanilang pinili. Sa bansang ito ng mga halimaw, kahit daga ay namumuno. Narito ang lupa ng mga buhay. Ito rin ay libingan ng kaaway. Wala silang puso ng halimaw. Hindi nila alam ang umatras. Mahirap kontrolin ang espada. Kung hindi natatakot sa sakit, gumamit ng mataas na temperatura. Ang bakal na pananggalang ay kanilang kulungan. Naihanda na ang mga linya ng amo. Pagpasok nila, naliligaw na sila. Ang tawag sa bagay na ito ay apoy ng impyerno. Gigil si Ahuang sa kanilang kampanilya. Ihagis. Ang pamahalaan ay hindi alintana ang buhay ng tao. At hindi rin pinapalampas ang buhay at kamatayan ng lumang pamilya. Gumagawa para sa katarungan ng langit. May dugo ng libo-libong mamamayan sa Beijing. Gustong idamay ng emperador ang buong lungsod. Hindi para sa ginto ng Chang'a, kundi para lusubin ang palasyo. Panginoon, puro amoy ng kamatayan sa mga distrito roon. Panginoon, sa Beijing, may libo-libong ganitong peking espada. Huwag mag-alala, Panginoon. Makakayanan niya ito. Ipinaalam ni Hualing kay Kuishu. Hanapin ang lahat ng mga lugar ng pagtitipon. Biyaya mula sa hari. Makauwi ng ligtas. Ang mabilis na balita ay hindi biyaya, kundi sumpa ng kamatayan. Bukas sa tanghali ito'y magaganap. Sa buong lungsod at karagdagan. Ang inaasahang puwersa ay nasa ilalim ng dragon. Kung masisira ito, mawawala ng bisa ang depensa ng buong lungsod. Si Ahuang ay pumasok sa lagusan. Lahat ng pusa, aso, daga, at ibon sa lungsod ay sabay-sabay nakikilos. Huwag mag-alala, amo. Naalala ko na ang amoy na iyon sa palasyo. Walang silbi. Ang mga hayop na ito ay nahuli na. Sinira mo ang aking kaharian. Sisirain ko ang mga mamamayan. Ang iyong ako ay isang piraso ng basurang papel. Sige, pumunta ka sa ilalim ng lupa at makita ang aking liwanag. Sa ilalim ng dragon vein ay nakakulong ang isang ninuno ng dragon. Ang emperador ay nais putulin ang ugat ng mundo. Itigil ang itim na hangin para sa mga tao. Si Ahuang ay sasama sa akin pababa. Amo, umiiyak yung tao sa ibaba. Hindi ko makukuha. Kung ganon, hayaang libing din ang 100,000,000 lupaing ito. Amo, pinrotektahan niya ang lupang ito ng 1,000 taon. Pero nakakulong siya rito. Kaibigan, malapit nang mabali ang mga tanikala mo. Huwag mong saktan ang mga tao. Sumama ka sa akin para iligtas ang mundo. Amoy ng isang matatag na babae. Ikaw ang tao sa propesya.
Ang dragon ay umakyat sa langit. Si Ginoong Qin ang nagligtas sa atin. Talagang nagawa ng aming Panginoon. Dinala ang emperador sa Beijing. Gagamitin ng mga Manchu ang kanyang pagpasok. Una, itatayo ang Ming Residence. Mapakain lang ang mga tao. Kailan pupunta ang amo sa Hilaga? Hindi na ako makapaghintay. Ayokong umupo sa upuan na iyon. Pagtagal, magiging matigas ang puso ko. Hindi magpataw ng mabigat na buwis. 10,000 bibig, anong kakainin? Ang mga matandang ito, mabilis ang tibok ng puso. Hintayin mo lang ang katuwaan. Pagkatapos kainin ang putik ng amo, kaya ko pang pamunuan ang buong lungsod ng Beijing. Pwedeng dagdagan ang ani sa fermentation pond. Hindi ito mahika, ito ay aktibong proseso. Chicken God Spring na hinaluan ng tubig. Huwag paghaluin, ang mga batang baboy ay uminom ng malabnaw. Ilagay ang dumi ng baboy sa pond para magliyab. Ang mga dumi ay nagiging pataba sa lupa. 3 buwan mula ngayon. Gusto kong lahat sa kabisera ay makakain ng itlog na hotpot. Mga opisyal na may mga lihim. Paghihiwalay ng 7 lalawigan. Sarili na ang dumating. Naging masama ang reputasyon. Kahit na may 100,000 sundalo, walang gustong makipaglaban. Nakatira ang Panginoon sa hilaga ng dam ng Jushui. Dumating na rin ang Ginoo. Ang dam ng Jushui ay naging hukbo na. Dumating na rin ang Ginoo. Kung gusto mong kumain ng karne, pwede. Kailangan may buhay ka para makita ito. Ipagbigay alam sa lahat ng mga bayani. Bukas ang gaganaping pagsasanay ng mga hayop. Yuan ba, ang iyong misyon ay makapasok sa ilalim ng dam at pasabugin ang 3 puntong ito. Ginoo, talagang kayang kagatin ng bakal na ito ang hadlang. Kapag bumagsak ang dam, tiyak na abante ang mga lobo sa timog. Ayaw kong magkaroon ng pagbaha. Gusto kong maibalik ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit ilang malalaking daga, naglakas loob na makipaglaro sa akin sa tubig. Ha 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 ha. Kapag napuno na ang ilog, magugulo ang ibaba ng ilog. Ha 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 ha. Ginoo, pwede na ba akong kumanta? Bumalik na ang dragon ng tubig. Ginoo, napakasaya ko. Kaya ko pang lumangway pabalik sa kabisera laban sa Agos. Simula ngayon, ikaw ang magiging opisyal ng Genie. Mula ngayon, ako na ang mamamahala sa mga bagay sa tubig. Babalik ang mga barbaro. Hindi na pwedeng maghintay para sa paligsahan sa martial arts. Susunod na laban ay tungkol sa lakas. Pipiliin ko si Pingtayan Dasheng. Ngayon, hindi para sa personal na laban. Para sa bayan. Gusto kong maging bayani. Kailangan ng tunay na kakayahan. Maglaban sa entablado. Saktan pero huwag pumatay. Ang lumabag ay parurusahan ng batas militar. Ang matandang baka na ito ay karapat-dapat sa atin. Ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang tunay na lakas. Mas magaling gamitin ang utak kaysa lakas. Si Lao He ay para sa dakilang tagapagtanggol ng langit. Si Gininto ang agila ay ang lihim na espiya sa ulap. Si Hualing ang namamahala sa suplay. Si Ahuang ang tagapangalaga ng kaharian. Bumalik na ang mga bayani sa kanilang pwesto. Nagkakaisa ang lahat ng nilalang. Ang Panginoong Golem ay tumawid sa ilog. Bawat hakbang ay nagpapasira ng lupa. Matandang kaibigan, ito ang laban mo para sumikat. Huwag mo silang pagtutukan sa balat, tingnan ang pugad. Sirain mo ang kanyang balanse. Ang mga crossbowmen ay maghahanda at maghihintay ng senyas mula sa gintong agila. Durugin mo ang buong lupain na ito. Si Qin Feng ay nasa harap ng ganap na kapangyarihan. Ang iyong maliit na talino ay isang biro. Ang armor na ito ay siyensya. Mga kapatid, magsimula na tayo.
bumuga ng mga palaso. Ngayon na ang pagkakataon ng dakilang santo. Sunggaban siya sa gitna. Nawala na ang iyong Diyos. May bahid ng halimaw ang kanyang yakap. Ang lasa ay napakasinauna. Walang kakaibang amoy sa lungsod na ito. Lahat ay may malinis at matamis na buhay. Ang puso ng tao ay parang bato. Ngunit ang hangin ng mga opisyal ay magaan. Kakaiba. Pinapaka ng korte ang mga tao ng panggatong. Gusto kong matikman ng lahat ang asukal. Puno, hindi ko mahanap ang iyong kapalaran. Ito ba talaga ay para sa kapakanan ng mga tao? Ang singsing na ito ay hindi para sa pagkaalipin, kundi para sa magkakasamang pamumuhay. Ang mga ekolohikal na kagubatan at mga taniman ng buto sa hilaga. Ipinagkakatiwala ko sa inyong tatlo. Kami ay handang maglingkod sa iyo, Puno. Bilang alay sa sangkatauhan. Hindi na makakabalik ang tatlong dakilang maestro, kagalang-galang na hari. Qin Feng, ginamit mo ang sabaw ng karne para akitin ang aking pambansang tagapayo. Ay! Hindi ito para sa pagpatay. Para lang sa pagliligtas ng tao. Hindi sasaktan kahit isang balahibo. Buksan ang bodega at maglabas ng pagkain. Wanshu na hukbong bayan, Peizeng. Palitan kada 50 milya. Kahit mabilis na kabayo, hindi kami mahuhuli ng aming mga manok. Mga medikal na manok, ayusin ang mga sugat sa unahan. Umaasa pa silang maghahanap ng halamang gamot. Itim na hangin, ipaalam sa mga daga ng bundok. Gabi-gabi, guluhin muna ang bodega ng pagkain. Bumangon na ang dragon ng lupa. Wala na ring silbi ang pulbura. Hindi parurusahan ang mga sumusuko. Buksan ang bodega para magbigay ng karne sa mga tao. Director Bauzi. Hindi pa tapos ang mga tuyong buto sa hilaga. Nagsimula na ang unang alon. Hindi ito mga espiritu. Ito ay mga madaling masunog na pulbos at ginagabayan ng espiritu. Putulin ang espiritu o gamitin ang mataas na init para pasiklabin sila. Ngayong gabi, sisirain natin gamit ang mga baril ang kanilang masasamang espiritu. Hilain ang hanay ng mga buhay sa malamig na gabi. Sindihan. Ha ha ha. Hindi posible, paano matatakot ang aking hindi mamamatay na patay na hanay sa apoy? Kayo ay may daang taong masamang mahika. Hindi kasing bisa ng 2 lata ng peke kong langis na apoy. Hindi ka nirerespeto sa mga espiritu. Tiiyak na parurusahan ng langit. Iginagalang ko lang ang pangalan. Sa laban na ito, nabasag ang takot ng mga tao sa mga Diyos at multo. Tumakas ang emperador papunta sa nagielong rehiyon. Maghanda ng gamit laban sa lamig. Panginoon, may 3 matang dambuhalang oso sa gilid ng yelo. Isang hampas lang, kayang durugin ang mabibigat na kagamitan. Hindi mapataas ng mahal na Panginoon ang apoy. Kung magpapahaba pa tayo, hindi na makakalampas ang mga kapatid hanggang bukang liwayway. Tigil na ang pag-iilaw ng apoy. Ang dambuhalang elepante ay nasa labas. Ang itim na baka ay nasa gitna. Harangin ang hangin na ito. Huwag mag-alala, sila ang pinakamainit na pugon sa ganitong disyertong lugar. Ihinto ang mga kuko, mga bata. Ibigay ang init sa ating kasama. May amoy ng mga halimaw ang Liang Jiao Beast.
Ngunit hindi tinatanggap ang mga mamamatay tao dito. Hindi ako nandito para pumatay. Nandito ako upang wakasan ang pag-iyak ng bundok ng Niebe. Kinuha nila ang mga supling. Pinabaho ang bundok ng Niebe. Talaga bang tanggap mo ito? Ang daang ito ay papunta sa bakal na lata. Pagkatapos pumasok ng lungsod mula sa likod ng kusina, kukunin ko si kapatid na puting tigre. Hindi kailanman iniiwan ng bansang mababangis na hayop ang kanilang mga kapatid. Hahaha, napakaiba mo talaga, Panginoon. Walang tao kagabi. Matinding hypothermia. Hindi ito himala. Sila ang nagligtas sa atin. Nagsimula na ang daan ng bundok. Mabuti ang aking amo. May amoy ng pulbura. At may iyak ng bata. Itinuro ng pampalakas ang lahat ng panganib. Walang dapat galawin. Huwag kang mag-alala, amo. Bawat sinulid ay mahigpit sa pagitan ng mga ngipin. Kanina, tunog ng daga iyon. Amo, bilisan mo. Mainit ito sa ngipin. Sa lugar na ito, pati mga daga ay parang may kapangyarihan. Huwag kang matakot, mahal. Si Damahong ang magdadala sa inyo para kumain ng candy. Ilve, huwag silang gisingin. Hindi pa lumalabas ang amo. Sila ang ating mga anak. Nailigtas sila ng kin. Sino ang lumabas? Hinahanap mo ito. Amo, madilim na. Hindi iyon ulap, mga insekto iyon. Tama na, sobra na. Putulin ang isang bahagi tapos ayusin. 1,000, huwag magulo. Gamitin ang gamot sa tuyong damo. Basang lupa, ilagay sa madilim na usok. Mga bulaklak at mga balahibo sa buong mundo. Ngayon, ikaw ang bahala. Sa mata ng ina. Sila ay parang isang imbaka ng pagkain ng hukbo. Ginoo, ang mga insekto na ito ay talagang malutong. Hindi posible, paano matatakot ang aking kaharian sa mga ibong ito? Mahal na hari, ang mga ibong iyon ay uminom ng banal na bukal. Mas malakas ang kanilang lakas kaysa sa karaniwan. Pumunta si Hualing sa palasyo upang labanan. Ang salot ng hari ay hindi pa nakapasok sa lungsod. Pakiusap, Panginoon, iligtas kami. Gusto ng emperador na sunugin ang lungsod para ipagtanggol si Long. Dinala ng amo ang isang rolyo ng mapa. Ang samyo ay parang sa iyong jade na espada. Gusto niyang gisingin ang Diyos. Pupunta ako para turuan siya kung ano ang disiplina. Mahal na hari, may mga barbaro na sumusuporta sa Chupas. Sabihin mo kay Tiemuma na tulungan akong makabalik sa kabisera. Ibigay mo sa kanya ang 3 lalawigan sa hilaga ng Pass. Sinasadlak ang Great Wall. Nagdadala ng lobo sa tahanan. Hindi ka karapat-dapat maging emperador. Sinalubong ako ng itim na tao. Isang sipako, winasak ang bulok na kapangyarihang imperial. Ikaw ang Qin Feng. Ang pinipigilan mo ay ang aking kasosyo. Ang mga ganitong taksil na nagtatangkang makuha ang kapurihan ay hindi karapat-dapat maging iyong kasosyo. Dalhin siya ni Timur. O magdala ng hukbo papuntang Zongyuan. Harapin ninyo ako, 3 magigiting, laban sa hari ng lobo. Kapag nanalo ako, umatras kayo. Hindi na kailangan ng abala. Sama-sama na tayo. Kung gusto kong manalo, kailangan ko lang manatiling hindi gumalaw. Ang pagiging malupit ay para bigyan ng daan ang mga tagalabas ng pader. Nasa ilalim sina Qin Feng at Feng Shanshan. Sino ba talaga ang nakatakdang maghari? Ano ang nais pag-usapan ni Pangulong Qin? Hayaan munang lumabas ang tubig sa itim na gobi. Haha, Panginoon.
Nasa posisyon na ang maliit na lamig sa ilalim. May mga mamamana rin sa likod ng buhangin. Nakaipit ang buhay. Ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi ito umiiral. Ito ay biyaya ng langit ng mahabang buhay. Ito ang tinatawag na pagdaloy ng lupa, harihan. Kasama ko, hindi na magkakaroon ng gutom sa kapatagan. Pakiusap, Ginoong Qin, gamitin ang kutsilyo sa tupa. Ang laman nito ay tiyak na hindi malilimutan. Talagang napakarami ng laman. Matagal ka nang nakahanda. Aquaman. Ganito mo pinapakita ang paraan ng pagtanggap sa mga bisita. Hangal na pinuno ng Qin, humingi ka ng baha para sa aming lahi. Pero ikaw ay gagawa ng masama. Ang mga grassland ay tanging sa mga taong nagbibigay buhay sa kanilang tribo. Ikaw ang kauna-unahan. Hindi ko hihilingin na bumaba ka. Ay mga mamamayan lamang ng Wanshugu. Dumating na ang Panginoon, ang puti na lobo. Naghihintay sila sa koronasyon ng kanlurang hari. Mula sa araw na ito, ang kapatagan ay para sa langit. Ang kahagan ang dapat sundin. Ang kutsalang ito ay hindi dapat nakatutok sa kapatid na babae. Dapat itong nakatutok sa gutom at kahirapan. Mula ngayon, hindi na ito magiging kaharian ng isang tao lamang. Kinkahan. Ang emperador ay wala na. Ang imperyo ay dapat magwakas. Bawat 5 taon ay may halalan. Ang may kabutihang loob ang papasok sa lungsod upang mamuno. Walang hari sa mundo. Hindi ba ito magulo? Ang puso ng bayan ay siyang Panginoon. Kung may sinuman ang mapagsamantala, ang mga pangil ng mga halimaw ay babagsak. Ha 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 ha. Ang komite ng dakilang pagkakaisa ay naging walang silbi. Nasa Beijing na ito para sa pagsasalin. Kahit na ako'y umalis na, nandyan pa ang agila sa langit. Sino ang nagpasakit sa mga tao? Hindi ko sila palalampasin. Tingnan mo, ang laki ng baka. At may malaking asong ginto pa. Ahwang, nandito na tayo sa bahay. Napakapamilyar ng amoy ng lupa. Siawan, dumating na ba ang nagdadala ng bigas, inay? Bumalik na ang anak. Mabuti at nakabalik. Walang problema kahit hindi maging opisyal. Mabuti at nakabalik. Tatay, nanay, hindi na ako aalis sa pagkakataong ito. Sinasabi mo yan, pero ang lupa natin ay sobrang tuyo noong nakaraang taon. Bukas, malalaman mo na. Nandyan pa ang eksperto sa pag-aalaga ng hayop sa ilalim ng mesa. Ilagay ang aso sa kaliwa. Maghukay sa kanan. Huwag mong guluhin ang mga binhi sa maliit na mangkok. Parang naging santo na itong batang ito. Tinutulungan pa nga siya ng mga baboy ramo maghukay. Haha, maliit na mangkok. Kapag hinog na ang mga pananim, dalhin kita sa pagbubukas ng hotpot na tindahan. Basta ikaw ang nagbukas. Handa akong sumama. Panginoon, lumabas na ang resulta ng pampublikong halalan sa kabisera. Si Zhang ang napiling tagasuri. Tinanong niya kung talagang hindi ka babalik. Hindi na ako babalik. Kung maganda ang trabaho, pupunta akong uminom. Kung hindi maganda, hindi ka makikilala ng mga matatandang kasamahan. Mas maganda pa ito kaysa sa pagdiriwang sa bundok Fengtai. CJ, taas ng kaliwa. Huwag kang tumagilid sa kanan. Huwag kayong magkamali ngayon. Lahat ng lakas ng ina sa buhay na ito. Ngayon, ihahatid ang may bahay sa pintuan. Ang batang kina ito, kahit ang langit ay nagdadala ng regalo sa kanyang kasal. Tapos na ang buhay ni Kuya Feng. Mga kababayan, ngayong araw, bukas ang tindahan hanggang kailan nyo gusto. Sa kawali ni Feng, may malalim na lihim. Ang pagtutulungan at kasiyahan dito ang tunay na kapayapaan. Haha, parang may plano ang tiyo at siya sa madaling araw. Nasa peligro si Darren Zhang. Naiintindihan ko, huwag gumalaw ng sundalo, huwag istorbohin ang mga tao.
Pabayaan mong ilabas ng mga kapatid sa kabisera ang ebidensya. Asawa, kanina sa labas abala ka naman sa malaking bagay. Walang malaking bagay. Pinakamalaking bagay ay ang samahan kang gawing 100 taong tindahan ang hotpot. Naiayos na ang mga tao sa kabisera. Nasa kamay na ni Zhang Yushi ang lihim na sulat. Amo, iyan na ba ang daan pa uwi? Boskin, ang sarap talaga ng hotpot base mo. Pagkatapos ng kain na ito, pakiramdam ko puno ako ng lakas. Siyempre naman, nilagyan ko kasi ng espesyal na herbal spices ang timpla ko. Ingat po, bumalik kayo ulit ha. Amo, dumating na ang mga kabataang pinili mula sa kabisera. Nasa 2 palapag na silid. Hindi ba si Tayan Kehaw? 1 taon na mula nang ipatupad ni Ginoong Qin ang bagong patakaran. Maraming mga makapangyarihang hadlang ang humadlang. May mga nagsasabing hindi na kayo nakikialam. Nagsisimula ng mag-alinlangan ang mga tao. Ang pamamahala sa bansa ay nakasalalay sa mga taong may mabuting asal tulad ninyo. Kung ako ay patuloy na nakaupo sa trono, hindi kayo kailanman magiging matanda. Ipakita mo kay Ginoong Zhang, Ahuang. Ano ang natuklasan natin sa taong ito? Dalhin ang mga ebidensyang ito at ipatupad ang batas. Umalis ako para buhayin ang batas. Ngunit kung mamamatay ang batas, kailangan kong bumalik. Naiintindihan ko, Ginoo. Ang hangin kayon ay maayos na ang mga araw. Dapat ay may galaw na siksyaowan sa kanyang tiyan. Naghihintay pa akong makapagbunso. Inay, bakit po kayo nagmamadali? Malapit na. Hintayin ang unang batch ng mga barkong suantay na ipamamahagi sa buong bayan. Magdadagdag tayo ng ilang katulong. Araw-araw akong makakasama ninyo. Ha ha ha. Mas nakakapagod pang turuan ang mga batang ito kaysa makipaglaban sa tubig. Magpasalamat ka, ito ang tinatawag na pagdadala ng sibilisasyon. Magkakaroon ng kaalaman ang susunod na henerasyon. Hindi na babagsak ang bansang Wanshu. Ang dahon na ito ay kayang gamutin ang pananakit ng tiyan ng sisiw. Sa ganitong paraan, hindi na babalik sa dati. Talaga bang ipapagawa ito ng amo? Ipinagkakatiwala ba ito? Ito ang pinakamataas na kasunduan ng lahat ng hayop. Natapos na niya ang kanyang misyon. Nakatakda na ang mundo. Ang lahat ng hayop ay bumalik na sa kanilang lugar. Ang tanging layunin niya ngayon ay paalalahanan ako. Huwag kalimutan ang orihinal na layunin ng veterinaryo. Mula ngayon, wala nang ibang hari sa mundo. Isang si Ginoong Qin na mayroong hotpot na tindahan.